Paano nga ba ang tamang pagpa-fasting? Tara, pag-usapan po natin yan dito sa ating live, sa ating Mavs TV at sa ating YouTube channel, ating Mavs TV. Para po malaman natin paano nga ba ang tamang pagpa-fasting. Hello, this is your Ate Mavs and welcome po sa ating kwentuhang pangkalusugan live dito po sa ating Mavs TV. Kumusta po kayo? Ngayon naman po tayo ay nasa physical wellness. Nag-live tayo ngayon dahil parang meron akong gustong pagkwentuhan natin patungkol sa fasting. Kasi meron na naman akong nabasa. Alam mo naman si Ate Mags, madalas may nababasa-basa. Tapos bigla akong napapaisip. Parang gusto kong tumulong sa sagot, no? Kasi may mga tao na nagtatanong, paano nga ba ang tamang pagpa-fasting? O tama nga ba ang ginagawa nilang pagpa-fasting? Okay? So ngayon po, bago ako magpatuloy sa atin pong kwentuhang pangkalusugan, mag-share muna ako. So kumusta po kayo? Kumusta ang inyong araw ng Friday, no? Friday po ngayon at ngayon magkukwentuhan tayo ng kwentuhang pangkalusugan. Kanina umaga po, 6:30 ng umaga nagkwentuhan tayo ng sa ating sa ating spiritual wellness. This time, physical wellness naman tayo. Handa na ba kayo? Ayan. So, mag-share lang po ako para marami makapanood sa atin ngayong umaga. Welcome po sa inyo. At syempre sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin, sa ating Mavs TV, kumusta po kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Sige po, ako'y mag-share lang po ng ating live this morning. Share natin para maraming makapanood sa atin ngayon. Na-miss nyo ba ang ating kwentuhang pangkalusugan? Hindi na tayo nakakapagkwentuhan ng madalas. Ayan, pangkalusugan na po tayo. Game. Game na talaga, no? Game na. Yan. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Kwentuhan pangkalusugan po tayo ngayon, mga kakwentuhan. Ayan. So, share lang po ako ng mabilis na mabilis. Mabilis as in mabilis. Mabilis lang po. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa tanong na paano nga ba ang tamang pagpa-fasting. Ayan. Share lang po ako ngayon para marami makapanood sa atin. Pwede nyo rin pong i-share ang ating live this morning para marami pong makapanood at makaalam ng patungkol sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Good morning po sa mga ka-low carbs, ka-stroke at kakwentuhan ko dyan. Dito po sa ating Mavs TV. Ayan, so sige po, pagkwentuhan natin yan. Nagpa-fasting na ba kayo? Yun ang tanong. Kasi baka yung iba hindi pa nagpa-fasting at hindi alam what is fasting all about. Ano nga ba yung fasting, no? Lalo na kung hindi kayo low carber at hindi kayo familiar. Ang iba, alam ang fasting sa spiritual way. Kasi nagpa-fasting naman po talaga ang mga tao. Lalo na yung mga nasa active sa church at ang pagpa-fast ay ginagawa po talaga yan spiritually. Pero kami po as a low carber, ginagawa natin yan. Pagpa-fasting, ako po everyday, no? Everyday nagpa-fasting po ako. At yan ay part na or ng lifestyle natin. Habit na po natin yung pagpa-fasting. Hello, Richard Francisco, kilala kita. Sabi ka na, kumusta ka na? Pasensya ka na, hindi pa kita nababalikan ha. Nagbibisi-bisihan ng iyong Ate Mavs, kaya ito, wait lang. Pero tutuloy ko yan. Talagang gusto ko yung ating ano na yan. Makakatulong yan sa mga low carbers. Alam niyo po ba, narinig niyo na po ba yung Quantumin? Ako po avid user. Tuloy masabi ko. User po ako niyan. At isang araw, mapagkukwentuhan natin dito yan sa ating kwentuhang pangkalusugan. Kasi syempre pagkalusugan, ang pinag-uusapan, malawak po ang
ang ano niyan ang scope niyan, hindi lang naman yan low carb, 'di ba? Pag sinabing kalusugan, marami po tayong dapat i-tackle diyan. Kasi kalusugan tungkol sa ating physical wellness yan. So, syempre, anumang bagay na makakatulong sa ating physical wellness ay magandang pinag-uusapan po natin yan. At dito po sa ating Mavs TV ay bukas ang ating isip at ang ating platform na ito para pagkwentuhan ang tungkol sa kalusugan. At lalo na sa mga low carbers, itong aking binanggit na Quantumin ay isang produkto na punong-puno ng minerals. Punong-puno ng minerals na makakatulong sa atin, no? Dahil alam natin, no, kinukulang tayo minsan yan, nagkakaroon tayo ng mga imbalances sa ating minerals. Kaya isang araw po, pag-uusapan natin yan. Okay, so ngayon po, ang pagkukwentuhan natin is all about fasting. Nag-share lang po ako ng live kasi ayan, maraming hindi na nasasanay no, na nagla-live tayo ng kwentuhang pangkalusugan. Kaya tuloy, hindi na sila sanay. So, hindi na nila ako dinadalaw pag kaya mag-share tayo para malaman nila na meron tayong kwentuhang pangkalusugan ngayon. Lalo na sa mga low carbers natin dyan. Mga ka-low carbs natin, hello po, kwentuhang pangkalusugan na tayo. Bigla ko lang naisip kasi parang isang linggo na naman akong hindi nag-live ng kwentuhang pangkalusugan. Sabi ko, naku, maganda rin kasi pinag-uusapan ng ating kalusugan, hindi po ba? Dahil yan po ang isang bagay na dapat nating iniingatan ang ating kalusugan. Kung paanong tayo nagseseryoso din sa ating pong spiritual na buhay, pero din dapat sa ating pong pangkalusugan. Dahil alam natin na health is wealth. Diba? Kayamanan ang kalusugan. At kapag ito pinabayaan natin, tayo rin ang magsasuffer niyan. At yun isang bagay na ayaw natin mangyari sa atin. Lalo na, syempre, pag affected na ang family. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan natin ay yung fasting. Ngayon, Ate Mabs, kailangan ba lahat ng tao nagpa-fasting? Depende po yan. Kasi meron ng mga nagpa-fasting ngayon na kahit ng mga naka-high carb, kahit mataas ang insulin, nagpa-fasting. Pero po, sa totoo lang, dapat, pag nag-fasting kayo, ay handa ang ating katawan. Kahit nga sa spiritual na pagpa-fast, ay sinasabihan tayo na dapat handa yung ating katawan sa pagpa-fasting. Hindi po ito basta-basta ginagawa. Okay? Kasi baka mamaya, mahilo kayo, hindi handa yung katawan ninyo. At meron pala kayong existing condition or medical condition na pwedeng mag-cause ng hindi maganda sa atin. Thank you, Kuya Alan, for sharing. Thank you. Ayan, so, batong napipindot ko. Ayan, so, share natin yung ating share natin. Ayan, good morning po sa lahat ng makakapanood nito. Maaaring yung iba ay late na itong papanood kasi hindi na sila sanay na nagla-live si Ate Mabs ng gantong oras. Okay, so good morning. I hope na mapanood po ninyo ang live natin ngayong umaga kasi maganda pagkukwentuhan. Paano nga ba ginagawa o ang tamang pagpa-fasting? Paano nga ba? Diba? Kung ikaw ay low carber, ang tamang pagpa-fasting ay dapat hindi minamadali. Okay? Ang tamang pagpa-fasting ay kailangan mo muna gawin yung low carb lifestyle or yung low carb nutrition. Magsimula ka sa paglo-low carb o pagkain ng mga pagkaing mababa sa low carb o mababa sa carbohydrates. Yung tinatawag natin low carb diet or low carb lifestyle. Kasi mahirap po mag-fasting kapag ka high carber ka. At yan ay isang katotohanan. Diba? Sabi nga, hindi po madaling mag-fasting kung mataas yung insulin mo. Kasi magre-react talaga yan. Magkakaroon tayo ng mga discomfort. At hindi ito magbe-burn ng fats. Kasi kailangan yung katawan mo maging fat adapted muna. Okay? So kung naglo-low carb ka ngayon, at inuna mo ang pagpa-fasting bago yung proper low carb nutrition, magkakaroon din tayo ng problema. 'Di ba? Kasi mangyayari niyan, starvation yan, hindi yan fasting.
Kasi magkaiba po yun, ha? Huwag nating gutumin ang ating sarili. Kasi pag ginutom mo yung sarili mo, sasakit ang sikmura mo. Kaya marami nag-low carb na nagsasabi, bakit ganun? Nag-low carb ako, lalo akong sinikmura. Lalo ako nagkaroon ng GERD. Para pa ako nagkaroon anong tawag dito? Ano yung tinatawag nilang ulcer. Yan. Yun yung term nila. Pero sa totoo lang, baka may mali sa pagpa-fasting natin. Okay? Kasi ang pagpa-fasting po hindi minamadali. Dapat po tayo ay mag-fast kapag kusa na yung ating katawan. Kaya nga always listen to your body. So, kinakausap ko po dito mga low carbers ha. Kung low carber ka na, before ka mag-fast, kailangan hintayin mo na yung katawan mo ay handa na. Kasi ang katawan mo na magsasabi niyan kapag ready na siyang mag-fast, mag-fasting. Kapag ka naman kayo ay high carbers, kung ako lang tatanungin, hindi ko po nire-recommend na mag-fast kayo ng katulad ng ginagawa namin na araw-araw nagpa-fasting. 12 hours, 14, 16 hours, 18, 20 hours, minsan 24 hours pa. At ang ilan sa mga naglo-low carb ay inaabot pa ng 72 hours, 36 hours fasting. Hindi mo yan kakayanin kung ikaw ay naka-high carb. Kasi sobrang magki-crave ka, lalo na kung mataas yung insulin mo. Kapag talagang hindi pa nakapag-adapt yung katawan mo, nahihirapan ka. Kaya nga pagka nagpa-fasting sa church, talagang ina-advise ng pastor or ng leaders na bago kayo mag-fasting, be ready. At dapat mag-consult kayo sa doktor kung kaya na ng katawan nyo, lalo na kung may mga medical conditions kayo. Diba? Kasi kaya nga po ang pagpa-fast sa spiritual way ay nagpa-fast na nakadepende sa presensya ng Panginoon. Pero kung nag-fasting ka dahil lang gusto mong mag-fast, dahil uso ang fasting, intermittent fasting, narinig ko kasi Ate Mabs, kaya nag-intermittent fasting ako, nagpa-fast ako. Pero makakaranas kayo ng parang discomfort. Mahihirapan kayo. Unang-una, magkikrave kayo ng gusto. At sometimes yung iba, habang naka-fasting, nagkikrave, tinitiis. Di ba? Okay lang, naka-fasting naman ako. Kasi nagpa-fasting ako ngayon para pumayat ako. So, naiintindihan ba talaga natin ang pagpa-fast o pagpa-fasting o yung intermittent fasting na ginagawa ng iba? Di ba? Kasi baka starvation ang nangyayari, hindi fasting. Yung ginugutom mo na yung sarili mo para lang ikaw ay pumayat. Kaya may mga ilan, hinihimatay, yung pala, bagsak ng electrolytes, yung pala, nagkaroon na ng electrolytes imbalance kasi nagpa-fasting na hindi handa ang katawan. Nangyayari yan kahit ikaw ay low carber. Okay? Tandaan nyo po ha, kahit low carbers tayo, pwede kayong manghina, magkaroon ng electrolytes imbalance, lalo na kung long fast ang ginagawa ninyo. So, anong unang dapat gawin? Kailangan fat adapted ka bago ka mag-fasting. Paano ka magiging fat adapted? Dapat ikaw muna ay mag-low carb diet or lifestyle. Yun muna ang gawin mo. Low carb nutrition muna. At kapag yung katawan mo ay nag-adapt na sa fats, yung bang ibig sabihin pag fat adapted, yung katawan mo, kinakain niya na yung sarili mong taba. Diba? Hindi ka na nakadepende sa, kumbaga inubos na niya yung fats na nandyan sa loob ng katawan mo kasi low carber ka na. So, yun ay mararanasan mo kapag dumarating yung time na hindi ka na gutumin. Yan. Yan ang isang sign na ikaw ay fat adapted na. Hindi ka na gutumin. Parang for example, kumain ka kahapon ng 5 p.m. Tapos, kinabukasan, 7 a.m. na, hindi ka pa gutom. So, ilang oras na yon? That's 14 hours na walang laman ng tiyan mo. Kasi kung last meal mo, 5 p.m. kahapon, 7 a.m. kinabukasan, 14 hours ka nang walang laman ng tiyan. Hindi pa kumakain. Nagpa-fasting ka na nun. Kasi yung pagtulog mo lang, nagpa-fast ka na nun kasi walang laman ng tiyan mo. So, 7 a.m. the following day, hindi ka pa gutom. Huwag ka munang kumain. Hindi ka pa gutom Di ba? So, ibig sabihin, nag-uumpisa na maranasan mo yung fat adaptation na tinatawag. So, pag yung oras na yun, kaya mo pang i-move ng
8 a.m., 9 a.m., di ka pag gutom. 14 hours, 16 hours ka na nun. Kasi yung 5 p.m. kahapon to 5 a.m. the following day is 12 hours plus 2 hours ng 7 o'clock, ng 7 a.m. 14 hours na. Another 2 hours pagtungtong ng 9 a.m. 16 hours na. So 16 hours ka na hindi nagugutom. So ibig sabihin, fat adapted ka na nun. Kaya po, napakahalaga na iintindihan natin ang tamang pagpapasting para hindi po tayo mahilo, magkamali, at magkaroon ng discomfort. Dahil delikado rin po yan kung ginagawa natin ang dahil lang sa ay kasi kaya ako ini-extend kahit gutom na ako kasi gusto ko talagang pumayat. Naku, mali po yun ha. Tandaan nyo kahit low carber na kayo. Pag nagutom na kayo at totoong gutom na, may panginginig na kahit nag-asin ka, gutom ka na talaga, kumain ka na. Kahit na 14 hours lang yan, kumain ka na. Kasi baka magkaramdam ka na ng nahilo ka na. Okay? So, importante po yan, naiintindihan natin ang tamang pagpapasting. So, gaya ko ako, ito, meron akong tinimpla na electrolytes. Yan. So, umiinom tayo niyan. Lagok lang. Huwag niyo pong ubusin yung isang tinimpla nyo ng isang inuman. Okay? Hindi po ganun ang pag-inom ng electrolytes. At parte po yan ng ating pag-low carb. Lalo na kung nagsisimula pa lang kayong mag-low carb. You need electrolytes para walang discomfort. Okay po ba yun? At marami na po kayong makikita dyan na pinost ni Dr. Bry, Dr. Iris, Dr. Grace, nila Dr. Presi, na mga ways kung paano tamang pagtimpla ng sarili mong electrolytes. Yung do-it-yourself na electrolytes ha. Kasi hindi natin kailangan bumili ng electrolytes sa supermarket or sa mga convenience store kasi may sugar yon. Kaya we encourage na gumawa tayo ng sarili nating electrolytes. At kung kailangan nyo ng kopya niyan, bibigyan ko kayo, mag-message lang po kayo sa Ate Mavs TV. So, yun lang po yung ating gustong ikwento ngayon sa ating pong kwentuhan pangkalusugan dahil napakahalaga po na alam natin ang tamang pagpapasting nang sa ganon ay hindi po tayo makaranas ng discomfort at nang magkaroon pa na mag-lead pa sa mas matinding problema. Okay? Na imbis na akala mo nakakatulong sa'yo, yung pala, problema ang hatid nito. Okay? So, kung naka-low carb ka, dapat fat adapted ka bago ka mag-fasting. Huwag mong madaliin. Okay? Hindi po minamadali ang pagpa-fasting. Kasi yung iba, sa sobrang kagustuhan pumayat agad, ay magpa-fasting na ako. Kailangan, hindi ako kumain ng 16 hours, 18 hours, kahit hindi pa kaya ng katawan. Pinipilit. Kaya tuloy maraming nahihilo, nauuspital pa yung iba dahil sa maling way ng pagpa-fasting. Yung iba naman, hindi low carber, high carber sila, mataas ang insulin dahil sa sugar, nagpa-fasting. Naku, lalo na kung diabetic po kayo ha. Hindi po pwede mag-fasting ng ganun-ganun lang ang diabetiko. Kailangan po may tamang paggabay. Diba? Kasi alam nyo na hindi kayo pwede nagugutuman. Kasi tumaas at bumaba ng sobra, tumaas ng sobra inyong blood sugar ay merong hindi magandang epekto sa inyong katawan. Kaya po, lahat ng bagay na ginagawa natin, consult your doctor. Especially kung low carber kayo, low carb doctor i-consult ninyo. Kasi kapag hindi low carb doctor i-consult ninyo, edi hindi po yan tutugma. Di ba? Kaya napakahalaga ng mga bagay na ito na inuunawa natin. Okay? Kasi ang importante po sa pagpa-fasting, kailangan wala ka na ng cravings. Kasi number one cravings natin is sweets, sugar, yung matatamis. Di ba? Mga pagkain. Kaya nga po, kami na mga low carbers, bago kami nag-fasting talaga, tinanggal muna namin yung cravings namin dyan. Talagang inalis namin yung mga pagkain maasukal, inuming maasukal, sugary food, sugary drinks, tinapay, kanin, starchy foods, di ba? Lahat ng bagay na yan na mag-crave kami. Kasi useless di ba? Nagpa-fasting ka, tapos mag-crave ka din lang naman sa mga pagkain na yan. Hindi mo matutuloy-tuloy yung fasting mo. At dapat, you listen to your body. Pag handa na yung katawan mo, saka ka mag-fasting. Pag hindi pa handa, huwag mong pilitin.
Okay? Iwasan natin yung mapahamak tayo. Dahil mahirap po, delikado yan. Kaya marami pong nagkakamali sa pag-low carb. Kasi yung iba nag-low carb, saglit pa lang, nag-fasting na. Ayun, na-hospital. Diba? Nahimatay. Tapos sisisihin ng low carb. May mali sa ginawa mo eh. Diba? Huwag naman agad natin sisihin yung lifestyle na yun. Kasi pag naunawaan nyo po talaga ang tamang pag-low carb, ay hindi po kayo mapapahamak dito. Kasi pagka sinunod nyo yung tama na proseso nito, ay sigurado po, may enjoy nyo ang benefits nito. Kasama dyan ang pagpa-fasting. Okay? Kasi imagine niyo bakit yung ibang tao kaya hanggang 72 hours. Diba? 96 hours. Si Kuya Alan, nagawa na niya yung one time, yung 96 hours. Bakit nagagawa yun? Kasi tama yung proseso nila. Dahil kapag mali yan sa simula, mali hanggang dulo. Diba? Do the right things right the first time. Sabi nga natin dito sa ating Mavs TV. So, yun po ang dapat nating maunawaan sa ating tamang pagpa-fasting. At may mga tinatawag po tayo na kung nakapag-fasting ka ng meron pong feasting window and fasting window. Yan. So, pag-aaralan naman natin yan sa mga susunod nating videos dito po sa ating Mavs TV. Kasi mahalaga na naunawaan mo din, ano ba yung feasting window? Ano ba yung fasting window? Ano yung 16-8? Ano yung 14-10? Ano yung, di ba? Yung mga ganun. Ano yung mga ganun binabanggit nila? Paano ba na ginagawa yun? Kasi importante na alam mo kung kailan ka kakain at kung kailan ka titigil kumain. Di ba? Dahil hindi po natin kailangan kumain ng kumain. Promise. Hindi po tayo na buhay para kumain lang ng kumain. Lalo na kung ang kinakain natin ay mga pagkain hindi naman talaga natin kailangan o hindi naman masustansya. Okay? So, napakahalaga po ng kaalaman, yung tamang kaalaman patungkol sa mga bagay na ginagawa natin, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Ingat-ingat po tayo. Dahil itong kalusugan na ito dapat nating pangalagaan, ingatan. Dahil pag nagkamali tayo dyan, magsasuffer unang-una yung katawan mo, pangalawa, maapektuhan pati ang pamilya mo. Diba? Ang hirap po ng buhay na palagi may discomfort. Yung meron kang hindi magandang nararamdaman. Imbis na nakakakilos ka ng maayos, nakakatrabaho ka ng maayos, ay hindi mo nagagawa kasi may mali pala sa iyong mga pag-iingat sa ginagawa mo sa kalusugan mo. Lalo na po sa ating mga kinakain, di ba? Hindi lang sa kinakain, maging sa ating pong pagtulog, kung hindi tama ang oras ng pagtulog, hindi po tayo nakapagpahinga ng maayos dahil puyat. Iyan po yung mga bagay na nakakadagdag sa discomfort natin. At iwasan natin yan. Lahat naman yan ay may kaakibat na disiplina. Lahat na pinag-uusapan natin dito, maging mapa spiritual wellness, physical wellness, financial wellness, laging mayroong kaakibat na disiplina. Pagka wala yung disiplina na yan at kinalimutan natin yan, sigurado po may papalpak sa ginagawa natin. At makaka-apekto yan sa ating buhay. Sa kalusugan man yan o sa spiritual na buhay natin. Okay po? So yun lang, yung ating gustong pagkwentuhan ngayon. Hindi ko na po pakahabain yung ating live kasi gusto ko lang, parang bang isisingit ko lang yung live every morning, every day, or every other day sa kwentuhan pangkalusugan. At least 15 to 30 minutes of your time ay makapagkwentuhan tayo. Parang muli nyo akong makita na, meron uling kwentuhan si Ate Mavs kada umaga. At nawa ay maging habit na ulit natin na makapanood ng ating live every morning dito po sa ating Mavs TV. Pwede nyo rin naman itong mapanood replay. At pwede nyo po itong mapanood dito na for 30 days kasi dinidelete na po ni Facebook ang mga live videos. At dito po for 30 days mapapanood nyo ito. And then, sa ating YouTube channel ay available na rin po ang mga videos natin. Pwede nyo pong i-subscribe ang ating YouTube channel, Ate Mavs TV, para patuloy tayo na makapagkwentuhan sa ating mga live videos at mga videos na i-upload natin doon. At I'm sure malaki po ang may tutulong nito
sa ating kalusugan. Kung may mga tanong kayo at mga gusto po ninyong maging topic dito sa ating kwentuhang pangkalusugan, i-message nyo lang po ako or mag-comment kayo dyan para sa susunod na kwentuhan natin, yun ang pag-uusapan natin. Huwag kayong mahiyang magtanong dahil yung mga nahihiyang magtanong, yun yung mas naliligaw, di ba? Pag may tanong kayo tungkol sa inyong pangkalusugan, magtanong kayo para po magagabayan ko kayo ng tama. Kasi di ba, akala natin minsan lahat ng ginagawa natin, lalo na sa mga naglo-low carb, akala nyo tama na yung ginagawa nyo. Yung pala may mali pa. So, paano nyo malalaman kung mali kung hindi kayo magtatanong? Diba? Hindi po ako perfecto. Kasi pag hindi ko naman talaga din alam ang sagot sa tanong nyo, ay magko-consult din tayo sa mga tamang tao. At bago ko kayo sagutin, tamang sagot din naman ang ibibigay ko or i-refer ko kayo sa mga tamang taong makakasagot nito. Kumbaga ako lang inyong middleman dito. Okay? So, I hope po ay may natutunan kayo ngayong umaga na to dito sa ating pong kwentuhan pangkalusugan. I'm sure po meron diyang iba na magtatanong or huwag kayong mahiya. Tanong lang kayo. Diyan lang sa ating pong comment section, magtanong po kayo para po masagot natin yan. Late man kung masagot, at least sasagutin natin yan. Okay? So again, ang ating naging topic this morning is about fasting. Paano nga ba ang tamang pagpa-fasting? So nasagot na po natin yan sa ating pong video na ito. Pwede nyo pong balikan sa panimula ng video and I hope nakatulong po itong ating video ngayong umaga live dito po sa ating Mavs TV. Okay? So wag pong kalimutan na napakahalaga ng may kaalaman. Napakahalaga na alam nyo ang tamang pagpa-fasting para hindi po kayo magkaroon ng problema in the future. Lalo na sa mga nagsisimula dyan na naglo-low carb ha, huwag kayong magmadali. Relax lang. Ang tamang pagpa-fasting ay pinag-aaralan ng tama yan. Listen always to your body. Magsasalita yan, magpaparamdam yan, at sasabihin yan kung tama o mali ang ginagawa mo. At kapag mali na, itigil mo na. Kapag naman tama, ituloy mo lang. Di ba? Kahit may discomfort ng konti, pero sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Basta't naaayon yan sa tamang proseso na ating ginagawa dito po sa ating paglo-low carb. So, thank you very much. At ito pong muli ang inyong Ate Mavs, ang inyong stroke survivor, low carb stroke survivor, at ang inyong Ate Mavs na handang tumulong sa mga taong may tanong patungkol sa kalusugan. Hindi po ako doktor, pero ako po ay nagbabase sa aking personal experience when it comes to good health. Kasi marami na po tayong pinagdaanan patungkol sa ating kalusugan na alam kong makakatulong sa inyo para magabayan ko kayo ng tama. Yan man ay patungkol sa food supplements, yan man ay patungkol sa low carb, yan man ay patungkol sa ibang mga simpleng bagay patungkol sa kalusugan ay makakatulong ang inyong Ate Mavs. Okay? Thank you very much po. And I hope to see you again, maybe tomorrow or on Monday, para po sa another episode ng ating kwentuhang pangkalusugan dito po sa Ate Mavs TV. Okay, so thank you. God bless. Kita-kits po tayo muli sa ating live. Abangan nyo lang po. Every 10 o'clock naman po ito ng umaga. Bukas or Monday, magkita-kits po tayo. Bye-bye. God bless. Pero every 6:30 ng umaga po, tayo ay nasa daily devotion live. 6:30 in the morning. Para naman po sa ating spiritual wellness. Thank you. God bless. Always remember, God loves you. Ingatan ang katawan. Huwag mo magpabaya. Lalo ngayon, tag-ulan. Ingat. God bless everyone.